Nakalimutan ko yung term. Wait, let me search. Tama ako. Di ba, nagda-doubt na ako sa sarili ko. Intermittent fasting. As in, yung kakain ka na madami after mo mag-fasting. Di ba madami? Like, yung pwede mo kainin yung gusto mo. Ganun. Pero after nun, di ka na pwede ulit mag-eat. Maba na yung bangs ko. I'm so happy. Gusto ko magluto, pero ang lulutuin ko? Hotdog, nuggets, ham. Pero gusto ko yung yung rice na sticky ganun. Walang bacon pang walang budget. Yan pala ipatong yung phone. Ask kayo guys. Nawala yung comments. Baka nagtatanong. Iuso yung sakit ngayon. Sisipon nga ako eh. Ba't ako tatayo? Hindi nakabehave ni Terry. Ang nakita ko nga yung photo si Bay Suzy. Ang ganda. Black hair. Kasi ang hirap na si magkulay pa na black hair ka na. Siguro bibili ako ng dark brown. Pero same lang din daw yun. Yes, kakalimutan ko na. Actually, mga 20 minutes ago. Tama ba? Alam nyo, meron ako ngayon na parang gusto ko lagi naayos yung mga gamit ko. Or, pag sa paligid ko, kunyari, ganyan, gusto ko nakakaayos. Si Angela natulog sa sa kwarto ko. Gusto ko talaga ayusin yung mga gamit. Parang nakakalanghap ako ng fresh air. Or nawawala yung stress ko. Nakain ko na yung fudgy bar. Sorry, pero mas gusto ko siya yung chocolate, talaga yung tawag dito. Basta, ko yun, kinikrave ko yun these days. Yung something chocolate. Yung lusaw. Ganon vibe.
alam mo, pag sinasabi niyo, kakawin niya lang sa school, parang nakamiss yung childhood days. So sinasabi mo ba sa sarili mo, Charis, na matanda ka? Like, basta delight. Mga ganun. Basta maasim-asim. Asim yan, nak. Yes, November. Ang ganda ng morning voice ko. Ang dark nga eh. Nobyembre. Pero isipin niyo na 35 years old na ako. Ano ba yan? Ano na? Diba dati? Nung alam mo, pag naisip ko talaga, college days, mga 17 years old, parang inisip mo na, pag 25 years old na ako, dapat, dapat may trabaho na ako, dapat, ganito, dapat may bahay, mga ganun, di ba, mga ganun ka nga na. Tapos, yung 25 years old sa akin yan. Kala mo ganun-ganun lang eh, no? Is feeling ko na 17 years old ako. Well, ang tanda ko na, kailangan ko na maging matured sa mga ganyan ka, diba? Kasi eto na. I'm 24 years old. Turning 25. Alam mo, dati ganun lang eh. Tandang-tanda ka na sa sarili mo na 17 years old ka, like 18 years old. Lalo nung nag-debo ako. Hindi debo, as in, hindi ako nagkaroon ng party ng debo, pero nung nag-18 ako, feeling ko, wow, OMG, tanda ako na. Sabang umano ko ng 20, 21, 22. Wait. World boss. Hindi ko pa kaya. Alam mo, dito ako nasa-stress sa thought na to. Diba, magte-25 years old na ako sa November. It's next year. Magte-26 na ako. Iba yung feeling ko, parang iba na yung 26 kasi parang pag 26 years old ka na, kailangan ko nang ayusin mga decision ko sa buhay. Kaya kayong mga teenagers pa naman, like, pag naisip ko yung mga sinasabi sa akin mga before, bata mo pa, ano ka ba, enjoy mo yung buhay mo, ganyan. Kasi totoo, bata pa kayo. Actually, bata pa naman ako. Pero, iba pa rin yung, like, enjoy yung teenage years nyo. I swear. Iba. Enjoy nyo. I know, mahirap mag-aral, mahirap yung mga exam na yan. Kasi yun yung mostly na problema ko before. Exam, ilang pumasok sa school. Pero nakakamiss siya. Yun ang totoo. Kasi alam nyo, habang nag-aaral kayo, may goal kayo na kailangan nyo makagrad, kailangan nyo makapasa, or kung gusto nyo mag-excel kayo sa studies nyo, maging honor student or what. Meron kayong goal. May schedule kayo every day. Before parang, may schedule na naman, ganyan. Pero, after nyong graduate, yun na yung real world. That's it. Ikaw na mag-figure out kung ano yung gusto mong gawin. Before, kailangan ko gumising na 8 a.m. Papasok ako, tapos uwi ako ng 5 p.m. For example, 5 p.m. Tapos papasok ko ulit, ganyan.
Pero alam mo, meron kang patutunguhan. But, hello? Pag nasa real world ka na, yeah, enjoyin niyo yung buhay niyo habang nag-aaral kayo. I know it's hard. Pero, alam mo yun, maswerte na rin, diba? Na may mga opportunities na ganun. Actually, nakakailang na ako, breakdown na ako ngayong week na to. Pero, parang, I get it na normal lang din na maging lost ka sa life mo after mong graduate or sa carry 20s mo. Okay lang naman yun kasi pinifigure out mo po kung ano yung gusto mong gawin. Kasi hindi mo masasabi agad-agad kung ano yung gusto mong gawin. Minsan, akala mo ito yung gusto mong gawin. Pero habang ginagawa mo siya, parang pag hindi ka na masaya or mas nagda-doubt ka sa sarili mo, basta ganun. Nakakamiss kayo, alam niyo nung college ako, ang ginagawa ko, pasok sa school, as wala naman din akong like malaking baon. Pero like, alam mo yun, na-enjoy ko yung naglalakad lang ako mag-isa. Ako lang talaga. Mag-isa, tambay sa room, mag-isa. Pag walang prof or vacant mo. Mahanap talaga ako ng room na wala talagang tao. May one time pa. Pag Saturday class kasi, mostly, medyo onti lang din minsan yung mga students. Tapos, gagawa ko, pupunta ako sa room na wala talaga. Tapos, pinapagalitan ako. Bakit baka bukas yung aircon? Nakabukas eh. Di ba pinabayaran naman yun? Parang, okay po. Pero, may papasok ng mga tao. Wala na, charot. Ayoko kasi na din. Gusto ko lang mag-isa before. Okay naman sa akin, may mga friends ako, like, inaaya. May mga aya ako. Okay lang yun, inaaya ako. Pero after nun, gusto ko mag-isa lang ako. Hindi after class, or tapos na talaga yung, hindi. Ang gusto ko lang, mag-isa. At favorite part ko, sasakay ako ng jeep or, di ko sure kung alam niyo yung multicab. Basta, jeep. Gusto ko nasa harap ako. Di ako, parang minsan, dun ako na, pag walang jeep na bakante yung unahan. Passenger princess. Tapos, sa multicab, gusto ko rin yun nasa harapan ako. Kung nasa likod naman ako, okay lang naman. Pero sa dulo, dun sa malapit sa babaan, ganun. So, dun ko na-discover na nakakatulog ako pag mainit. Hindi ako nakakatulog pag malamig na malamig. Before, alam mo yung nasa biyahe ka, tas ang init. Nakakatulog talaga ako. Okay naman. Tanong naman kayo. Hindi naman kayo nakikinig sa kwento ko. Tapos na yan eh. Nung college ako. May issue ba? Wala naman. May mga tao lang talaga na ayaw ka. Ganun. One time, may kaklase ako. Kasi, ewan ko, na-enjoy ko yung subject na about computer subject.
Tapos, mabilis ako natatapos. Mabilis kasi ako mag-type. Background lang. Kasi, nung bata pa kami, mahilig kami ni Angela gumawa ng mga kung ano-ano sa, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Alam niyo yung larong bookworm. Nagtatype. Tapos, ano pa? Basta, social media na ata kami ng bata kami ni Angela. Actually, kami nila ate kami. Mabilis talaga ako mag-type. Tapos, figure out ko na kung paano gamitin yung Microsoft Word, Microsoft, ganyan. Kasi nga, ginagamit namin siya as pastime. Laro-laro, ganun. Tapos, nung yun nga, syempre, nadidevelop mo yun habang nag-aaral ka, habang tumatanda ka. Yung culture, mabilis talaga ako matapos, na-figure out ko agad. Mas gusto ko talaga yung mga subject na na-challenge yung utak ko na, paano to nangyari, ganyan. Kaya mahilig ako sa math. Tapos, ganyan. Tapos na ako, nagpapatulog sa akin mga klase ko. Uy, paano yung nagawa yan? Paano mo na? Di tutulungan ko sila. Free time naman eh. Tsaka di naman yun exam. Tulong, ganyan. Tapos na. Halos, mostly mga kaklase ko ng time yan, nag-struggle sila. So, tutulungan ko sila. Tapos yun, okay na. As after, yung may kaklase akong babae, parang nalaman ko na lang na sinasabi sa akin na, ang ano ko daw kasi lahat daw, inaano ko daw lahat daw. Tumatulong lang ako, miss. I'm just helping. Yung mga ganitang tao na kahit anong gawin mo, pwede nilang i-twist yun na pangit. Kahit tumutulong ka lang naman. Kaya, after nun, I'm like, ganun ako eh. I mean, may napapatawad ko yung mga tao. Dapat tayo magpatawad. Pero parang, hindi na yun yung same way na kung ano ako before sa'yo. Hindi na talaga. Unless, like, mahalaga ka talaga sa akin. Parang, nangyari kami ni Angela, mag-aaway kami, ganyan. Or after, tagong away. Pero after nun, ito balik sa normal. One time nito nga lang eh. Ang bagal kasi maglakad. Kakain. Libre ko nga siya. Nalakad kami. Sabi ko, bisa mo maglakad kasi uulan na. Malapit lang yung kainan. Sabi niya, sige na, wag na lang. Magdadramahan pa tayo dito. Ginawa ko. Nga malalim. Sabi ko, tara na dito. Kahit ins na ako. Masakit ka yung legs ko, sabi niya. Okay. Yun, pag kapatid mo or mahal mo talaga sa buhay. Pero yung mga taong alam mo na hindi naman deserve yung respect mo, hindi na talaga magiging same way as before. As in, hindi ako ganun. Pwedeng, magkakasama pa rin. Hi. Ganyan, hello, musta? Ganyan. Pero hindi na yung katulad ko pag naging friend ko talaga. Uy, kumusta? As in, clingy friend. Ganyan, kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Ganyan, lahat. Inaano ko talaga. Pero kapag nalaman ko na yung may mga ganun, parang, na lang, casual, ganyan. Parang, hello, ganyan. Siyempre, minsan kasi pag hinayaan mo na mag-i-disrespect ka, i-disrespect feeling nila. Pwede ka nalang ganunin every time. Kaya yung, tas siyempre, maraming taong hindi ka naman talaga kilala personally. Pero ang dami nilang sinasabi behind you, or minsan niya di behind you. Kaya parang yung mga taong ganun, kaya may nababasa ko, parang di mo ako kilala. And it's sad kasi yung version ko na sinasabi mo sa everyone, hindi ako yun. Ikaw yung gumawa nun. Tsaka, alam niyo yun, may sides lahat ng kwento. Minsan, parang, yung, alam niyo lang yung tip of an iceberg. Pero hindi niyo alam yung underneath.
alam kung ano nangyari, bakit nangyari, saan nagsimula, anong ginawa, wala. Ang alam lang lagi ng mga, ang gusto lang lagi malaman ng mga ganong tao, yung kung lang ibabaw. Yun yung gusto nila paniwalaan. So, hindi mo na yung kasalanan. Yun yung nakaka-surprise dito. Wala kang ginawa doon sa tao. Wala naman akong ginawa eh. Kaya parang kahit pagbalik-balik na rin mo yung mundo, kahit pigain mo ako, lagi at the end of the day, maiisip mo yan na, ang ginawa sa akin ng tao na to, bakit ko siya sinisiraan? Diba? Wala naman eh. I don't even know you, or you don't even know me. Di pa nga tayo nag-uusap, di pa tayo nagkakasama. And yun nga, minsan yung nakakasad. Kung sino pa yung lumapit sa'yo. Tapos, kinausap mo ng maayos. Tapos parang, kung ano nung kinikwento. Ano nangyari? Yun yung masakit na, talaga yung pagkakilala mo na. Tapos parang, ano nangyari? Ba't ganun yung mga kwento? Nangyayari yan sa lahat ng tao. Nangyayari yan sa lahat ng tao. And minsan sinasabi mo, pabayaan mo na mapansinin. Minsan kasi kailangan mo rin silang i-call out. Not in a way na, ano mo talaga sila. Pero, in a way na, kahit pa paano, wake up call ba? Uy, umisik ka sa katotohanan. Parang ganyan. Minsan nafe-feed na kasi sila ng mga, ewan ko. As in, kaya before saying anything sa isang tao, alamin mo muna talaga. Hindi yung huli na yung lahat bago. Hindi huli na lahat na bago mo sabihin, ay, sorry, mali pala yung mga assumptions ko. Kasi di kita nakausap, di ganun. Alamin mo muna. Tsaka pag hindi ka naman, dun sa situation, pag hindi mo talaga alam yung totoong nangyari, kung anong nangyari, yung pa naririnig lahat ng sides. And alam nyo, hindi naman kailangan malaman nyo lahat ng sides. And hindi obligasyon ng isang tao na sabihin sa'yo or ipagtanggol niya yung sarili niya sa'yo. Gets niyo ba ako? Parang, hindi niya kailangan explain sa'yo, eto kasi. Hindi, bakit? Diba? Mediator. Diba? Nakikinig ba kayo? Ewan ko nonsense sa inyo yung mga sinasabi ko, pero ewan ko, masyado lang ata ako maagang nagising. Yun. Kasi parang akala ng mga tao, kailangan mo silang i-please. Kailangan mo mag-explain. Kailangan mo explain yung sarili mo sa kanila. For what? For what, diba? Ikaw ba mag-explain ka ba sa akin? Di man kita kilala. Diba? Kailangan mong parang ang say-say, but yes, nakapagsabi ako ng mga bad things about her. Bakit ka masaya? First of all, alam niyo bang illegal yan? Illegal yan. At hindi tama. Kahit huwag mo naisipin na hindi siya tama gawin. Wala lang. Gusto ko lang salita. Diba, sisipon ako. Tsaka alam nyo, respect nyo rin yung privacy or
personal lives ng mga tao. Respect. Okay? Kasi ang dami ring issues. Like, sa lahat naman. Like, gets like public figure. Pero, respect niyo pa rin yung ano nila. Privacy, personal lives. And, kung ano yung, hindi lahat naman na nakikita niyo sa internet is yun na yun. Okay? I mean, it's your life naman. You can do whatever you want. Pero, yun lang. I'm just saying. Kasi, kayo ba gusto nyo pinakakailaman yung buhay nyo? Gusto nyo ba yun? Siyempre hindi. Wala eh. And you know, alam niyo ba parang, lahat naman nagsistruggle. Lahat nagsistruggle. Everyone. Yung iba, magaling lang mag-handle ng situation. Pero lahat may pinagdadaanan. I swear. Sorry, kung mahina yung boses ko. Tulog pa ata. Last check ko, tulog pa. Pero yun nga. Diba? Tsaka, ano yun? Parang, gusto ng mga tao ma-meet mo yung standards nila. Kasi kapag hindi mo na-meet yung expectations nila, para kang inaano ka na nila. Parang kinakancel. Wala lang, random. Dahil maaga akong kumilos. Ito yung mga sinasabi ko. Ba't yung mga nagko-comment? Sinisipon ako. Akala ko ano lang siya. Para alam niyo pag malamig. Tapos sisipon para talaga ako. Hindi ako umiiyak. Sinisipon ako. Kaya rin, alagaan niya rin yung health niya, guys. Kaya gumaya sa akin na nagpupuyat. Punta na lang. Diba, after, ganito, diba, kanya nag-work kayo. After work nyo, gusto nyo ba pinag-uusapan yung buhay nyo ng mga kasama nyo? Diba, hindi. Ayaw nyo yun. Tapos na nga yung work eh. Or, pinag-uusapan ng ito yung, diba? Basta, it's not right. Ask na lang kayo.
Kaya thankful ako sa mga, like, sa mga taong nandyan for me. Alam nyo, kapag ako yung nag-a-approach sa someone, talagang mahalaga yun at pinagkakatiwalaan ko yun pag ganun. As in. Tama, kimchi. Tsaka alam nyo, talagang hanggang ngayon naiinis pa rin ako sa thought na sinasabihan ka na magtrabaho naman, nagtatrabaho kami. Okay? We're working so hard. As in. Nagtatrabaho kami. Ay, ako. Sorry, di pa ako iniinom na sobra kasi baka tulog pa sila, gusto na tahimik or what. Wala yata kailangan ako. Ayoko masaling oras ko rin pag nakahiga lang ulit ako eh. Kaya kilos din ako. Kaya kumikilos na ako. Meron pala dito yung mga parang question. Pinag-usapan niya ba ni Ate Angela na mag-switch na sa... Actually, hindi. Ano lang, biglaan lang. Gusto ko ulit talaga. Gusto ko mas black tong hair ko. Gusto ko kasi ipeg yung buhok ni Big Suzy. Ganda kasi. Ganda niya. Ano mo kayo tanong eh. Gusto ko i-black hair. Bagay sa buhok ni Rose na yung Blackpink. Alam nyo, may nagsabi ko sa akin na itry ko ito pag pink hair or anything na gusto ko na maging healthy hair ko. Kaya nasa-stress ako kasi. Gusto ko maging healthy hair ko. Ang gupit ko. Actually, hindi ko alam. Ginugupit ko lang yung bangs. Oh! Yes, ang tiwala. Kasi hindi basta-basta nakukuha. Kailangan paghirapan. Slay. Yes, work hard ang tiwala. Kaya, pag katiwalaan ka ng someone, huwag mo sayangin. Talaga, may ganun ba? Sige, pag may budget na, bibili ako ng hair supplements. Kasi dati, yung hair ko,
Sobrang haba. hanggang balakang, ganun yung vibe. Super straight and kapal. Pero dahil matigas ang ulo ko, last month ako ulit nagpagupit. Pero bangs lang. Di rin ako nagpa-trim, alam ko eh. And alam niyo guys, kilala ko yung mga taong nagpaano sa akin. Bibigay ng mga hate comments, as in kilala ko. Like, hindi ko kilala person, like, yung names sila, pero kilala ko yung mga faces. Look! Pasensya ka na sa mga kata. May active ba sa TikTok na gato oras? Gusto ko mag-live saglit sa TikTok. Like, super quick. Mas ba ako natulog? 2 a.m., 3 a.m. Ganun.